Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang hawak ang isang listahan. Hindi ito listahan ng mga bisita para sa kasal. Hindi rin ito listahan ng mga kailangan nilang gawin para sa kanilang honeymoon. Ito ay listahan ng mga utang, mga pangalan ng taong hindi niya kilala. At sa tabi ng bawat pangalan ay mga halagang nakapagpapakilabot. 500,000, 1,000,000, 2,000,000. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Ilang minuto lang ang nakalipas, ang silid na ito ay paraiso. Ang kanyang puting bestida ay nakasabit na parang isang pangako ng kaligayahan. Ang amoy ng mga puting rosas mula sa bouquet sa ibabaw ng mesa ay bumabalot sa paligid. Mula sa bintana, maririnig niya ang mahinang tugtog ng isang violin. Inihahanda ang lahat para sa kanyang pagmartsa. Araw ng kanyang kasal. Ang araw na pinakahihintay niya. Pero ngayon, ang paraisong yun ay gumuho. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng paghahanap. Naiwan niya ang kanyang cellphone sa pouch na ginamit niya kahapon at naalala niyang inilagay iyon ni Marco sa ibabaw ng maleta nito. Ang itim na leather suitcase na sinabi nitong naglalaman lang ng mga lumang damit. "Huwag mo nang buksan, mahal. Magugulo lang ang ayos mo," sabi pa nito kaninang umaga na may kasamang matamis na ngiti. Pero kailangan niya ang cellphone, kaya't marahan niyang binuksan ang zipper. Sa ibabaw, nakita niya ang isang folder. Inakala niyang mga dokumento lang para sa trabaho. Ngunit nang buksan niya ito, ang listahan ng utang ang unang bumungad sa kanya. Ano ito? Bulong niya sa sarili. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng malakas. Baka hindi ito kay Marco. Baka napagkamalan lang. Ngunit sa ilalim ng listahan, may iba pang mga papeles, mga financial statement, letterhead ng kumpanya ng kanilang pamilya. Nakapirma ang kanyang ama, si Mang Ador. Ngunit, mali. Mali ang itsura ng pirma at ang mga numerong nakalagay ay imposible. Parang kinopya lang peke. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Patuloy siyang naghalungkat. Nanginginig na ang buong katawan. At sa pinakailalim ng folder, sa isang maliit na sobre, nakita niya ang isang sulat kamay na tala. Papel na mula sa isang mumurahing notebook. Kilala niya ang sulat na yon. Sulat kamay ni Marco. Ang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Konting tiis na lang. Pagkatapos ng kasal, ayos na lahat. Bayad na ang mga utang. Ang kumpanya nila ang sasalo sa lahat. Hindi na kailangang mag-alala si nanay. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Bawat basa, mas lalong lumilinaw ang lahat. Ang mga matatamis na salita, ang mga pangako, ang mga plano para sa hinaharap. Lahat ay kasinungalingan. Isang malaking panloloko na paupo siya sa gilid ng kama. Ang bigat ng kanyang bestida ay parang 10 beses na bumigat. Hindi siya makahinga. Parang umiikot ang kanyang paligid. Ang tugtog ng violin sa labas ay parang ingay na sumisira sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. At pagkatapos, isang butil ng luha ang pumatak. Sumunod pa ang isa. At isa pa. Dumaloy ang mga ito sa kanyang pisngi na pinaghirapang lagyan ng makeup. Isang butil ang pumatak sa kanyang puting bestida, nag-iiwan ng maliit na basa at madilim na marka. Ang markang yun ay sumisimbolo sa lahat. Ang dumi ng katotohanan sa ibabaw ng pangarap niyang malinis at perpekto. Napayuko siya. Hinahayaang bumuhos ang luha. Ang sakit ay hindi mailarawan. Hindi ito simpleng galit. Ito ay pagkasira. Ang pagguho ng lahat ng pinaniniwalaan niya. Ang lalaking binigyan niya ng kanyang buong tiwala. Ang lalaking pakakasalan niya sa loob ng ilang minuto ay isa palang ahas. Isang manloloko na may plano palang sirain ang kanyang pamilya. Pero habang nakayuko siya, nasulyapan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng aparador.
Nakita niya ang isang babaeng umiiyak. Isang kaawa-awang nobya na wasak ang puso sa araw ng kanyang kasal. Isang biktima. At sa sandaling iyon, isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit. Isang malamig na galit. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tinignan ng diretso ang kanyang refleksyon. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay, maingat na huwag masira ang makeup. Ang mga matang puno ng luha kanina ay napalitan ng isang matigas at malamig na tingin. Hindi. Hindi siya iiyak. Hindi para sa kanya. Hindi siya magiging biktima sa sarili niyang kwento. Kung isang palabas ang gusto ni Marco, ibibigay niya ito. Ngunit sa palabas na ito, siya ang magiging direktor. Siya ang magdidikta ng katapusan. Tumayo siya. Inayos ang kanyang bestida. Huminga ng malalim. Ang tibok ng kanyang puso ay kumalma. Napalitan ng isang determinadong ritmo. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco nakangiti ng napakatamis. Ang gwapo niya sa suot nitong barong. Ang nangiti niya na dating nagpapatunaw sa kanyang puso, ngayon ay parang isang maskara na gusto niyang sirain. Ang bawat salita niya ay isang insulto. Mahal, handa ka na ba? Ang pinakamagandang araw ng buhay natin ay magsisimula na. Isang ngiti ang marahang gumuhit sa mga labi ni Elara. Isang ngiti na pinraktis niya sa harap ng salamin. Ilang sandali lang ang nakalipas. Malamig, perpekto, at walang bakas ng anumang sakit. Oo naman, mahal, sagot niya. Ang boses ay malambing at puno ng pananabik. Kanina pa ako handa. Hinawakan niya ang kamay na inilahad ni Marco. Ang parehong kamay na nagsulat ng mga plano para sirain ang kanyang pamilya. Mainit ang palad nito, ngunit para kay Elara. Para siyang humawak ng yelo. Napakaganda mo, bulong ni Marco. Hinahalikan ng kanyang noo. Ikaw na ang pinakamagandang nobya sa buong mundo. Sinungaling, sigaw ng isip ni Elara. Pero sa labas, ang tanging nakita ni Marco ay ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Salamat, sabi niya. Pwede ko bang makausap si Ate Sofia saglit? Alam mo na, last minute sister moment bago ako tuluyang maging asawa mo. Tumawa si Marco. Isang tawang ngayon ay parang lason sa pandinig ni Elara. Sige na nga, pero bilisan niyo. Naghihintay na ang lahat, lalo na ako. Lumabas ito ng silid, isinasara ang pinto. Sa paglaho ng anino nito, naglaho rin ang ngiti sa mukha ni Elara. Bawat segundo ay mahalaga. Mabilis niyang kinuha ang folder at tinungo ang katabing pinto na papunta sa silid kung saan nag-aayos ang kanyang kapatid. Nadatnan niya si Sofia na naglalagay ng huling retoke sa makeup nito. Si Sofia ang ate niyang palaging palaban at handang gawin ang lahat para sa kanya. Ate? Sabi ni Elara. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Napalingon si Sofia. Nakangiti. Bunso, handa ka na ba? Halika. Tignan natin kung may kailangan pang ayusin. Natigilan si Sofia nang makita ang ekspresyon sa mukha ng kapatid. Anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi sumagot si Elara. Sa halip isinara niya ang pinto at nilock ito. Nagtaka si Sofia. Elara, ano bang problema? Pinapakaba mo ako. Inilapag ni Elara ang folder sa ibabaw ng dressing table. Tignan mo, utos niya. Nag-aalangang binuksan ni Sofia ang folder. Una, nakita niya ang listahan ng utang. Kumunot ang noo nito. Kanino to? Kay Marco. Baka naman lumang utang na bayad na. Tignan mo pa, sabi ni Elara. Sumunod na nakita ni Sofia ang mga pekeng financial statement. Bilang isang accountant, alam niya agad na may mali. Teka, ito ang letterhead ng kumpanya ni Papa. Pero
Peke ang pirma niya. At sa huli, inabot ni Elara ang maliit na papel kung saan nakasulat ang plano ni Marco. Binasa ito ni Sofia. Isang beses, 2 beses. Ang pagkalito sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng pagkagulat, tapos ng galit. Isang galit na parang apoy na sumiklab sa kanyang mga mata. Namula ang mukha ni Sofia. Ang mga kamay niya ay naging kamao. Hayop siya! Pabulong na sabi nito. Bawat salita ay may diin. Walang hiya. Patayin ko siya. Akmang bubuksan ni Sofia ang pinto. Handang gumawa ng eksena. Ngunit mabilis na humarang si Elara. Ate, huwag. Anong huwag? Hindi ka pwedeng magpakasal sa demonyong yan. Kakanselahin natin ang kasal. Ngayon din. Sigaw ni Sofia, hindi na alintana kung may makarinig. Umiling si Elara. Ang kanyang mga mata ay tuyo at walang luha. Puno ito ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Sofia sa kanyang bunsong kapatid. Isang malamig na determinasyon. Hindi, sabi ni Elara. Itutuloy natin ang kasal. Napatanga si Sofia. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait, Elara? Narinig mo ba ang sarili mo? Pagkatapos ng lahat ng ito, magpapakasal ka pa rin sa kanya? Oo, sagot ni Elara. Ang boses ay hindi nanginginig. Dahil kung kakansilahin natin ang kasal ngayon, anong mangyayari? Tatakbo siya, ate. Magtatago. Mawawala na parang bula. Makakahanap siya ng ibang mabibiktima. Anong hustisya ang makukuha natin doon? Ipapakulong natin siya. Para saan? Para makalaya pagkatapos ng ilang taon? Para pagtawanan tayo dahil sa kahiyan? Hindi. Lumapit si Elara sa kapatid. Hinawakan ang mga kamay nito. Gusto ko ng hustisya na mas matindi pa sa kulungan. Gusto kong siya mismo ang maghukay ng sarili niyang libingan. Gusto kong kunin niya ang pain na inihanda niya para sa atin. At gusto kong makita siyang malunod dito. Natigilan si Sofia. Tinitigan niya ang kapatid. Ang Elara na nasa harapan niya ay hindi na ang romantikong bunso na kilala niya. Ang babaeng ito ay nasaktan ng malubha at ang sakit na iyon ay naging isang matalim na sandata. Anong plano mo? Tanong ni Sofia. Ang boses ay humina na. Itutuloy natin ang palabas, sabi ni Elara. Ako ang magiging pinakamasayang asawa sa mundo. At pagkatapos ng kasal, ibibigay natin sa kanya ang lahat ng gusto niya. Pera, kapangyarihan, tiwala. At habang abala siyang kinukuha ang lahat ng iyon, sisiguraduhin nating bawat galaw niya ay nakatala. Bawat piso na nanakawin niya, may resibo. Huminga ng malalim si Elara. Hindi lang natin siya sisirain, ate. Pababagsakin natin siya gamit ang sarili niyang kasakiman. At gagawin natin iyon nang hindi nalalaman ng buong mundo. Dahil ang kahihiyan ay sa kanya lang, hindi sa pamilya natin. Nagkatinginan ang magkapatid. Sa mga mata ni Sofia ang galit ay napalitan ng paghanga. Tumango siya. Sasabihin natin kay Papa mamaya pagkatapos ng reception. Oo, sabi ni Elara. Inayos ni Sofia ang buhok ng kapatid. Pinunasan ng isang maliit na dumi ng makeup sa gilid ng mata nito. Kung ito ang gusto mo, nandito lang ako. Hanggang sa dulo. May kumatok sa pinto. Elara? Sofia? Magsisimula na ang seremonya. Huminga ng malalim si Elara. Ibinalik ang nangiti sa kanyang mga labi. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo sa labas ang ama nila, si Mang Ador. Handa nang ihatid siya sa altar. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Marco. Kumakaway, nakangiti. Hinawakan ni Elara ang braso ng kanyang ama. Habang nagsisimula silang maglakad, sa ilalim ng tingin ng daan-daang bisita at sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw, isang isip lang ang tumatakbo sa isip niya. Simulan na natin ang palabas, Marco.
Ang ingay ng selebrasyon sa labas ay parang isang malayong alingawngaw sa loob ng kanyang opisina. Dito sa loob, ang tanging maririnig ay ang bigat ng katahimikan at ang tunog ng mga papel na inilalapag sa kanyang lumang mesa na gawa sa narra. Nakaupo si Mang Ador sa kanyang silyang leather. Pinapanood ang kanyang dalawang anak. Si Sofia, na naglalakad pabalik-balik na parang isang tigre sa loob ng hawla. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. At si Elara, na nakatayo sa harap ng mesa, tahimik at diretso ang tingin. Ang kanyang bestida ay sumasayad sa sahig. Isang puting simbolo ng kadalisayan sa gitna ng isang maruming katotohanan. "Papa, tignan ninyo," sabi ni Elara, itinuturo ang mga dokumento. Kinuha ni Mang Ador ang mga papel, ang listahan ng utang, ang mga pekeng financial statement, at ang sulat kamay na tala. Habang binabasa niya ang bawat salita, isang pamilyar na lamig ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang lamig na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga pekeng pirma sa letterhead ng kanyang kumpanya ay parang mga multo mula sa nakaraan. Naalala niya. 20 taon na ang nakalipas, isang kontrata, isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa kanya, isang matalik na kaibigan, si Ricardo, na tumakbo dala ang milyon-milyong piso at halos ikabagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Iyon ang araw na natutunan niyang huwag basta-basta magtiwala. At ngayon, narito na naman. Ang kasaysayan ay umuulit. At sa pagkakataong ito, ang biktima ay ang kanyang pinakamamahal na anak. Naramdaman ni Mang Ador na nanigas ang kanyang panga. Ang mga kamay niya sa ibabaw ng mesa ay dahan-dahang naging kamao. "Ang hayop," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. "Hindi lang yan pa," sabi ni Sofia. "Pinlano niya ang lahat. Ang gamitin si Elara, ang gamitin ang pamilya natin para bayaran ang mga utang niya sa sugal." Biglang tumayo si Mang Ador. Ang silya ay gumawa ng malakas na tunog nang itulak niya ito paatras. Nagulat ang kanyang mga anak sa biglaang pagsabog ng kanyang galit. "Tatawagan ko si Attorney Sandoval," sigaw niya, dinampot ang telepono. "At tatawag ako ng pulis. Sisiguraduhin kong mabubulok sa kulungan ang lalaking yan. Ipapakalat ko sa lahat ng dyaryo ang pagmumukha niya. Hindi na siya makakatapak pa sa kahit saang kumpanya sa buong Pilipinas." Ang galit niya ay hindi lang para kay Marco. Ito ay galit para kay Ricardo. Galit para sa lahat ng mga manloloko sa mundo. Ito ang galit ng isang amang nasaktan ang anak. "Pa, huwag po." Isang boses ang pumutol sa kanyang galit. Napalingon siya kay Elara. Nakatayo pa rin ito sa parehong pwesto. Hindi natinag. Kalmado. "Anong sabi mo?" tanong ni Mang Ador. Hindi makapaniwala. "Sabi ko po, huwag," ulit ni Elara. "Kung gagawin natin iyan, magkakaroon ng eskandalo. Ang pangalan ng pamilya natin ang masisira. Tayo ang pag-uusapan. Tayo ang kaaawaan. At siya, magiging isang kriminal lang na makakalimutan din ng mga tao. Hindi po yun hustisya." "Ano ang gusto mong gawin? Hayaan na lang siya?" "Hindi po." Lumakad si Elara, palapit sa kanya. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Gusto ko pong ibigay sa kanya ang lubid na ipambibigti niya sa sarili niya." Natigilan si Mang Ador. Paang taong tulad ni Marco ay hindi natututo sa kulungan. Pagpapatuloy ni Elara. Ang boses ay puno ng isang karunungang hindi niya inaasahan mula sa anak na palagi niyang tinitignan bilang isang prinsesa. Ang tanging naiintindihan niya ay pera at kasakiman. Kaya iyon po ang gagamitin natin laban sa kanya. Hahayaan natin siyang pumasok sa kumpanya. Bibigyan natin siya ng proyekto. Isang proyektong napakalaki, sapat para mabulag siya sa kasakiman. At kapag kinuha na niya ang lahat ng gusto niya,
kapag akala niya ay nanalo na siya. Doon natin siya huhulihin. Walang eskandalo, walang media, tayo lang at siya. At sisiguraduhin nating babayaran niya ang bawat sentimong ninakaw niya habang buhay. Katahimikan. Tinitigan ni Mang Ador ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, hindi na isang prinsesang umiiyak ang nakita niya. Nakita niya ang isang reyna. Isang reynang nasugatan sa digmaan at ngayon ay handa nang bumawi. Hindi gamit ang emosyon, kundi gamit ang matalas na stratehiya. Isang pait ng paghanga ang naramdaman niya. Ipinagmamalaki niya ang katatagan nito, ngunit nalulungkot siya na kinailangan nitong maranasan ang ganitong sakit para lumabas ang tapang na yon. Dahan-dahan, umupo siyang muli. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Ang nag-aalab na galit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Elara at pagkatapos ay kay Sofia. Nakita niya sa kanilang mga mata ang iisang layunin. Tumango siya. "Gawin mo ang dapat gawin, anak," sabi niya. Ang boses ay matatag na. "Nasa likod mo ako." Sakto namang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marco. May dalang 2 baso ng champagne, ang muka'y puno ng saya. "Sir," "Mga mahal ko, ano ang pinag-uusapan ninyo at seryosong-seryoso kayo? Baka naman napag-iiwanan na ako sa mga plano ng pamilya." Biro nito. Tumayo si Mang Ador. Lumapit siya kay Marco at kinuha ang isang baso. Ngumiti siya. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inakbayan niya ang kanyang bagong manugang. "Pinag-uusapan lang namin ang magandang kinabukasan mo sa aming pamilya at kumpanya, iho." Ang buhangin sa Palawan ay kasing puti ng bestida ni Elara noong araw ng kasal nila. Ang dagat ay kasing linaw ng mga pangako ni Marco. Ang araw ay mainit tulad ng mga yakap nito tuwing umaga. Lahat ay perpekto. Isang kasinungalingan. "Ngiti ka naman dyan, mahal," sabi ni Marco, habang itinututok sa kanya ang kamera ng cellphone. "Para sa ating honeymoon album." Ngumiti si Elara, isang nanangiting abot-tainga na sinanay na niya sa loob ng 1 linggo. Hinalikan siya ni Marco sa pisngi habang kinukunan ang kanilang larawan. Sa litrato, mukha silang pinakamasayang mag-asawa sa buong mundo. Ngunit ang naramdaman lang ni Elara ay ang pagkadiri sa pagdampi ng mga labi nito sa kanyang balat. Ang kanilang honeymoon ay 1 linggong pagpapanggap. Sa umaga, maglalakad sila sa dalampasigan. Sa hapon, kakain sila ng masasarap na pagkain. Sa gabi, uupo sila sa ilalim ng mga bituin. Si Elara ay gaganap bilang isang asawang maibigin at medyo walang muwang, habang si Marco ay ang perpektong asawa na puno ng paglalambing. Ngunit sa mga sandaling hindi ito nakatingin, si Elara ay isang espiya. Pinakikinggan niya ang bawat tawag nito sa telepono. Tinitignan niya ang bawat text message na dumarating. Isang hapon, habang nagpapanggap siyang natutulog sa kanilang villa, narinig niya itong may kausap sa telepono sa balkonahe. Ang boses nito ay mahina, puno ng pag-aalala at pagmamadali. "Oo, alam ko. Konting pasensya na lang. Malapit na. Malaki ang papasok, sinisigurado ko sa inyo. Huwag niyo lang gagalawin ang nanay ko." Napapikit ng mariin si Elara. Ang bawat salita ay kumpirmasyon. Ang bawat pakiusap nito ay patunay ng kanyang desperasyon. Nang bumalik ito sa silid, nagkunwari siyang kagigising lang. "Sino ang kausap mo, mahal?" tanong niya. Ang boses ay nag-aantok. Wala. Sa opisina lang. Mga problema sa trabaho." "Huwag mo nang isipin," sagot ni Marco. Hinalikan siya sa noo. Ngumiti lang si Elara. "Malapit na, Marco. Malapit nang matapos ang mga problema mo." Pagbalik nila sa Maynila, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Kinagabihan, sa isang formal na hapunan,
Inilatag ni Mang Ador ang pain. Iho, simula ni Mang Ador, habang nagsasalin ng alak sa baso ni Marco. Ngayong parte ka na ng pamilya, gusto naming bigyan ka ng isang malaking responsibilidad. Napatingin si Marco, puno ng interes. May bago kaming proyekto. Pagpapatuloy ni Mang Ador. Isang high-end residential development sa Laguna. Malaking proyekto ito at kailangan namin ng isang taong mapagkakatiwalaan para pamunuan ito. Nakita ni Elara ang bahagyang pangingislap sa mga mata ni Marco nang mabanggit ang salitang malaking proyekto. Naisip namin, bilang regalo na rin sa kasal ninyo ni Elara, na ikaw ang italaga bilang project head, sabi ni Mang Ador. Buong tiwala ang ibibigay namin sa iyo. Ikaw ang hahawak sa budget. Ikaw ang pipili ng mga supplier. Ikaw ang bahala sa lahat. Ito ay isang pagsubok na rin sa iyong kakayahan. Hindi makapagsalita si Marco sa simula. Ang kanyang mukha ay pinaghalong gulat at hindi maitagong tuwa. Para sa kanya, ito na yon. Ang gintong tiket na hinihintay niya. Ang solusyon sa lahat ng kanyang problema, inihain sa kanya sa isang pilak na bandehado. Sir, Mang Ador, hindi ko po alam ang sasabihin ko, sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Napakalaking karangalan po nito. Pangako po, hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Alam ko, sabi ni Mang Ador, at tinapik ang balikat nito. Mula sa kabilang dulo ng mesa, pinanood ni Elara ang lahat. Pinanood niya ang unti-unting paglawak ng ngiti ni Marco. Pinanood niya ang kasakiman sa mga mata nito habang iniisip ang perang mapupunta sa kanyang mga kamay. Kinabukasan, sa opisina, pinirmahan ni Marco ang kontrata. Isang kontrata na nagbibigay sa kanya ng halos walang limitasyong kapangyarihan sa proyekto. Habang hinihila ng pluma ang tinta sa ibabaw ng papel, nakatayo si Elara sa likuran nito. Nakangiti. Bawat guhit ng pirma nito ay parang isang hakbang papalapit sa kanyang sariling hukay. Iyan na ang hatol mo, Marco. Isinulat mo gamit ang sarili mong kamay, bulong ni Elara sa kanyang isip. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya para matulog, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Carla, ang kaibigan niyang nagpakilala sa kanya kay Marco. Congrats ulit, friend! So happy for you both! Nakita ko sa post ni Marco na project head na siya. Galing! Bagay na bagay talaga kayo! Binasa ni Elara ang mensahe. Paulit-ulit. May kakaiba. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Bakit parang sobra ang tuwa ni Carla? Bakit parang personal ang tagumpay ni Marco para sa kanya? Isang maliit na butil ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Ang amoy ng bagong leather mula sa kanyang silya ay lumukob sa buong opisina ni Marco. Ang sarili niyang opisina. Malawak ito, nasa sulok ng gusali, na may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na tanaw ang buong Makati. Sa pinto, may nakaukit na gintong plaka, Marco Reyes, Project Head. Napangiti si Marco. Sa wakas, ito na ang buhay na nararapat para sa kanya. Binuksan niya ang kanyang bagong-bagong laptop at tinitigan ang mga spreadsheet. Ang budget para sa Laguna Prime Residences ay nakalatag sa harap niya. 500 milyon. Isang numero na dati ay pangarap lang. Ngayon, nasa ilalim na ito ng kanyang mga daliri. Oras na para magtrabaho. Ang unang hakbang ay simple. Gumawa siya ng isang ghost supplier para sa semento at bakal. Isang kumpanyang walang opisina, walang tauhan, tanging isang bank account na siya mismo ang nagbukas gamit ang ibang pangalan. Maingat niyang ginawa ang mga pekeng invoice. Pinalobo niya ang presyo ng mga materyales. Sa ilang klik lang, inaprubahan niya ang paglabas ng unang 10 milyong piso. At sa isa pang klik, inilipat niya ang 3 milyon mula sa account ng supplier papunta sa isang personal na account na matagal na niyang inihanda.
Transaction complete. Napahinga siya nang maluwag at napasandal sa kanyang silya. Napakadali. Sobrang dali. Ang tiwala nila ay parang isang blankong tseke na ibinigay sa kanya. Sila Mang Ador at Elara. Masyadong mababait, masyadong mapagtiwala. Naisip niya habang umiiling na may halong paglibak. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang hindi rehistradong numero. Kumabog ang dibdib niya. Alam na niya kung sino ito. "Hello?" Sagot niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang boses. "Nasaan na?" Isang magaspang na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Isang linggo na ang nakalipas sa palugit mo, Marco. Akala mo ba nakalimutan na kita?" "Kalma lang," sabi ni Marco. Tumayo at lumakad papunta sa bintana. Tinitiyak na walang nakakarinig. "Sinabi ko sa'yo, nakuha ko na. Papasok na ang unang bayad bukas." "Siguraduhin mo lang," sabi ng lalaki. "Maganda ang nanay mo. No? Balita ko madalas siyang mag-isa sa ospital. Baka kailangan niya ng bisita." Nanlamig ang buong katawan ni Marco. "Huwag na huwag mong idadamay ang nanay ko dito. Ikaw ang nagdadamay sa kanya sa utang mo. Bayaran mo ako. 2 milyon. Bukas." Click. Ibinaba na ng lalaki ang tawag. Napahawak si Marco sa bintanang salamin. Ang kanyang noo ay nakadikit dito. Ang pagpapanalo ay panandalian lang. Ang takot ay laging nariyan. Humihinga sa kanyang batok. Kinahapunan, dumiretso siya sa ospital. Nadatnan niya ang kanyang ina, si Aling Elena, na nakahiga sa kama, payat at maputla. Ngunit sa pagpasok niya, lumiwanag ang mukha nito. "Anak," sabi nito. Ang boses ay mahina. "Nay," sabi ni Marco. Hinawakan ang kamay nitong maraming pasa mula sa mga karayom ng swero. "Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Huwag mo akong alalahanin," sabi ng ina. "Ikaw ang kamusta?" Ang sabi ng nurse, dinalaw ka raw ng papa ni Elara dito nung isang araw. "Talaga po?" "Oo, kinausap niya ang doktor mo at binati niya ako. Napakabait na tao. Maswerte ka sa napangasawa mo, anak. At maswerte sila sa'yo." Hinaplos nito ang kanyang pisngi. "Ang galing-galing talaga ng anak ko. Project head ka na raw. Maipagmamalaki talaga kita." Bawat salita ng kanyang ina ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pagmamalaki sa mga mata nito ay nakabatay sa isang malaking kasinungalingan. Ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng lakas. "Para sa'yo ito, Nay. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka." "Magpagaling po kayo, Nay," sabi niya. Hinalikan ang noo nito. "Malapit na. Makukuha na natin ang pera para sa operasyon ninyo." Habang naglalakad siya palabas ng ospital, habang abala siya sa pag-iisip kung paano pagkakasyahin ang pera para sa utang at sa operasyon, sa kabilang dako ng lungsod, may ibang kumikilos. Sa IT department ng kumpanya ni Mang Ador, kasama ni Sofia ang pinagkakatiwalaang head ng IT. "Sigurado ka bang hindi ito matutuklasan?" tanong ni Sofia. "Ma'am, itong software na ito ay parang multo. Ire-record nito ang bawat keystroke, bawat file na bubuksan, bawat website na pupuntahan sa computer niya. At ipapadala ang report sa atin gabi-gabi nang hindi niya nalalaman." Sagot ng IT head. Isang tahimik na click. Ang software ay naka-install na. Walang kamalay-malay, bumalik si Marco sa kanyang bagong opisina. Pakiramdam niya ay siya na ang hari ng mundo. Binuksan niya ulit ang kanyang bank account. Tinitignan ang 3 milyong piso. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. Biglang isang maliit na notification ang lumitaw sa gilid ng kanyang screen. Bank alert. An unusual large transaction has been detected from the Laguna Prime Project account. Please verify. Nawala ang kanyang ngiti. Nanlaki ang kanyang mga mata
At bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nahuli na ba siya agad? Ngunit pagkatapos ng ilang segundo ng pagkatakot, huminga siya ng malalim. Kalma lang, Marco, sabi niya sa sarili. Standard procedure lang yan. Ako ang project head. Ako ang may control dito. Ibinura niya ang notification. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagiging kampante, isang maliit na butil ng kaba ang nagsimulang tumubo. Hindi niya alam na ang pulang bandila ay naitaas na. 2 linggo na ang nakalipas mula nang magsimula ang proyekto ni Marco. At sa loob ng 2 linggo, ang email ni Elara ay gabi-gabing napupuno ng mga report. Detalyadong mga report mula sa software na ipina-install ni Sofia. Bawat peking invoice, bawat paglilipat ng pondo, bawat email sa mga peking supplier, lahat ay nakatala. Sa loob lang ng 2 linggo, mahigit 10 milyong piso na ang nailabas ni Marco mula sa kumpanya. Nakatayo si Elara sa balkonahe ng kanilang kwarto, hawak ang isang tablet, binabasa ang pinakabagong report. Gabi na, at mahimbing nang natutulog si Marco sa loob, pagod mula sa maghapong trabaho. Habang tinitignan niya ang mga numero, ang nararamdaman niya ay hindi na sakit, kundi isang malamig at matiyagang paghihintay. Para siyang isang mangangasong nagmamasid sa kanyang bitag, hinihintay ang tamang sandali para kumagat ang kanyang biktima. Ngunit ang text message ni Carla noong 1 linggo ay patuloy na bumabagabag sa kanya. May mali. Isang piraso ng puzzle na hindi magkasya. Bakit parang personal ang tuwa niya? Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang pinsan na nagtatrabaho sa isang malaking telecommunications company. Mina, may ipapakiusap sana ako, sabi ni Elara. Sinisiguradong mahina ang kanyang boses. Isang malaking pabor. Kinabukasan, nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Inilapag ni Mina ang isang brown envelope sa mesa. Pinsan, sigurado ka ba dito? Tanong ni Mina, nag-aalala. Labag sa patakaran ng kumpanya to. Pero dahil best friend mo ang ate ko at dahil tunog seryoso ka, heto na. Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang binubuksan ang envelope. Sa loob, naroon ang call logs, isang listahan ng lahat ng tawag sa pagitan ng numero ni Marco at ng numero ni Carla sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Nagsimula siyang magbasa mula sa pinakababa. Ang mga mata niya ay nanlaki. 6 na buwan ang nakalipas. 1 buwan bago sila unang nagkakilala sa isang art gallery. Naroon ang numero ni Carla, tumatawag kay Marco. Isang tawag na tumagal ng 15 minuto. 2 araw pagkatapos noon, may tawag ulit. 30 minuto. Habang paakyat siya sa listahan, padalas ang mga tawag. May mga araw na 3 o 4 na beses silang nag-uusap. Mahahabang tawag, hindi lang simpleng kamustahan. At pagkatapos, ang gabi ng art gallery. Ang gabing aksidenteng pinakilala ni Carla si Marco sa kanya. Elara, may ipapakilala ako sa'yo. Si Marco, kaibigan ng pinsan ko, bagagay kayo. Naalala ni Elara ang mga salitang iyon. Ang matamis ng ngiti ni Carla. Ang pagkakataon na perpektong-perpekto, isang kasinungalingan. Lahat ng yon, hindi ito aksidente. Isa itong setup, isang plano. Napahawak si Elara sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw ng galit at pagkasuklam. Hindi lang pala si Marco ang ahas, 2 sila. Ang babaeng itinuring niyang isa sa kanyang mga malalapit na kaibigan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang ninang na sana ng magiging anak nila. Ang sakit ay dumoble. Ang pagtataksila ay mas naging malalim. Hindi na lang ito tungkol sa isang lalaking manloloko. Tungkol na ito sa isang sabwatan. Isang masalimuot na bitag na inihanda para sa kanya mula pa sa simula. At siya, ang kaawa-awang si Elara, ay pumasok dito nang walang kamalay-malay. Elara, okay ka lang? Tanong ni Mina.
Hinawakan ng kanyang kamay. Nanginginig ka. Tumingin si Elara sa kanyang pinsan. Ang mga mata niya ay nagliliyab. Okay lang ako, Mina. Salamat dito. Utang ko sa'yo to. Mabilis siyang umalis sa coffee shop, dala ang envelope. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Ibinagsak niya ang call log sa mesa sa harap ni Mang Ador at Sofia. Ano to? Tanong ni Sofia. Ang kasabwat, sagot ni Elara. Ang boses ay puno ng yelo. Habang tinitignan ni Mang Ador at Sofia ang mga papel, ang kanilang mga mukha ay nagbago. Ang galit ay mas lalong tumindi. Si Carla. Bulong ni Sofia hindi makapaniwala. Ang kapal ng mukha niya. Mula pa sa simula, sabi ni Elang Ador, ang boses ay mababa at mapanganib. Pinlano nilang dalawa ang lahat. Tumayo si Elara at tumingin sa labas ng bintana. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito simpleng paghihiganti sa isang taksil na asawa. Isa na itong paglilinis. Hindi ko alam kung anong utang ni Carla sa mga taong pinagkakautangan ni Marco, sabi ni Elara. Pero sigurado akong kasama siya sa gulo na ito at isasama natin siya sa pagbagsak. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binura ang numero ni Carla. Tinanggal niya ang pangalan nito sa lahat ng kanyang social media accounts. Para sa kanya, patay na si Carla. Isa na lang siyang multo na naghihintay ng sarili nitong paghuhukom. Sakto namang tumunog ang cellphone niya. Nagre-ring. Sa screen, lumabas ang pangalan. Carla. Nagkatinginan silang tatlo. Huminga ng malalim si Elara. Ibinalik ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. At sinagot ang tawag. Pinindot niya ang loudspeaker. Hello, friend. Kamusta? Sabi niya. Ang boses ay masaya at walang bahid ng anumang problema. Ang mga pader ng opisina ni Marco ay tila lumiliit bawat araw. Ang dating simbolo ng kanyang tagumpay ay nagiging isang kulungan ng kanyang pagkabalisa. Dalawang bagay ang sabay na umuubos sa kanyang katinuan. Ang mga walang tigil na tawag mula sa kanyang mga pinagkakautangan at ang mabilis na paglala ng sakit ng kanyang ina. Isang hapon, habang pauwi siya, hinarang siya ng isang motorsiklong walang plaka sa parking lot ng gusali. Dalawang lalaking naka-helmet ang bumaba. Marco Reyes, sabi ng isa. Ang boses ay magaspang. Ang pasensya ng boss namin ubos na. Sinabi ko nang magbabayad ako. Sigaw ni Marco, napaatras. Kailangan ko lang ng kaunting panahon. Wala ka ng panahon, sabi ng lalaki. Itinulak siya nito pasandal sa kanyang mamahaling kotse. 1 linggo. Kung wala kang 5 milyon sa loob ng 1 linggo, yung nanay mo sa ospital, baka magkaroon ng aksidente, baka madulas sa banyo. Mahirap na. Pagkasabi niyon, sumakay na sila sa motor at mabilis na umalis. Iniwan si Marco na nanginginig sa takot at galit. Wala na siyang pagpipilian. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang paunti-unting pagkuha ng pera mula sa proyekto ay hindi na sapat. Kailangan niya ng isang malaking halaga. Isang huling, malaking pusta. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina ni Mang Ador. Dala-dala ang isang folder ng mga pekeng dokumento at isang mukhang puno ng kumpiyansa. Sir, sabi niya, naupo sa harap ng kanyang biyenan. Mayroon po akong magandang balita. Isang malaking oportunidad para sa Laguna Prime. Kumunot ang noo ni Mang Ador. Ano yon? Mayroon po akong nakausap na isang international supplier ng mga high-end finishing materials mula sa Italy. Pagsisinungaling ni Marco, nag-aalok sila ng 50% discount kung babayaran natin sila ng buo sa lalong madaling panahon. One-time offer lang po ito. Makakatipid po ang kumpanya ng halos 100 milyong piso. Ipinakita niya ang mga pekeng email at quotation na ginawa niya magdamag. Pinag-aralan ni Mang Ador ang mga papel. Tahimik lang ito.
Tinitignan ni Marco ang bawat reaksyon sa mukha ng matanda. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Magkano ang kailangan mo? Tanong ni Mangador. Hindi inaalis ang tingin sa mga papel. 50 million pesos po, sir, sabi ni Marco. Sinisikap na huwag mautal. Kailangan pong ma-wire transfer sa kanila sa loob ng 48 hours. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Para kay Marco, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ito na iyon. Kung hindi pumayag si Mang Ador, tapos na ang laro. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, tumingin si Mang Ador sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso at tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Malaking pera yan, Marco, sabi ni Mang Ador. Alam ko po, sir, pero napakalaki rin po ng matitipid natin. Sigurado po ako dito. Tumango si Mang Ador, dahan-dahan. Sige, kung sigurado ka, ako rin. Itinaas nito ang telepono at tinawagan ang accounting department. Helen, asikasuhin mo ang request ni Marco para sa Laguna Prime. 50 million, ilabas niyo ang pondo. Hindi makapaniwala si Marco, ganoon lang kadali. Ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng isang alon ng pagbubunyi. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Sabi niya, halos magtatalon sa tuwa. Siguraduhin mo lang, sabi ni Mang Ador. Ang boses ay may kakaibang diin. Ngunit binaliwala ito ni Marco. Bulag sa kanyang tagumpay. Mabilis niyang inasikaso ang lahat. Habang pinoproseso ang wire transfer, abala na siya sa isa pang computer. Nagbubook siya ng one-way ticket papuntang Hong Kong para sa susunod na araw. Inihanda na rin niya ang mga dokumento para sa kanyang pekeng pagkakakilanlan. Ang plano niya, pagdating ng pera sa account ng Italian supplier, na isa na namang account na kontrolado niya, ililipat niya ito agad sa isang offshore account at aalis na siya ng bansa. Hindi na niya kailanman lilingunin pa. Nasa opisina siya hanggang gabi, hinihintay ang kumpirmasyon, at bandang alas 6 pumasok ito. Isang email mula sa bangko. Fund transfer successful. Napabuntong hininga si Marco. Isang hininga ng tagumpay at kalayaan. Tapos na. Nanalo na siya. Kinuha niya ang kanyang briefcase, handa nang umuwi at mag-impake. Ngunit sa paglabas niya ng pinto, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Mang Ador. Marco, pumunta ka sa bahay mamayang gabi. May mahalaga tayong pag-uusapan. Buong pamilya. Ang sala ng mansyon ng mga Rosales ay hindi mukhang isang sala ngayong gabi. Ang mga ilaw ay bahagyang madilim, maliban sa isang spotlight na nakatutok sa center table. Ang malaking television sa pader ay nakabukas. Nagpapakita ng isang blankong itim na screen. Nakaupo si Elara sa isang solong silya. Sa kanyang kanan ay si Sofia. Sa kanyang kaliwa ay si Mang Ador. Lahat sila ay nakasuot ng madilim na kulay. Hindi sila mukhang isang pamilyang naghihintay ng bisita. Mukha silang isang panel ng mga hukom na naghihintay ng nasasakdal. Kalmado si Elara. Ang kabog sa kanyang dibdib ay matagal nang nawala. Napalitan na ito ng isang matatag at hindi natitinag na pulso. Ito na ang gabi. Ito na ang pagtatapos. Ilang minuto pa, narinig nila ang tunog ng sasakyan ni Marco. Narinig nila ang masayang bati nito sa kasambahay. At pagkatapos, ang mga yabag niya papalapit sa sala. Pumasok si Marco na may malapad ng ngiti. Ngunit ang ngiti na yon ay unti-unting naglaho nang makita niya ang ayos ng silid at ang mga seryosong mukha ng pamilya. Good evening po, sabi niya. Medyo nag-aalangan. Mukhang seryoso yata ang pag-uusapan natin. Maupo ka, Marco, sabi ni Mang Ador. Ang boses ay walang emosyon. Itinuro nito ang isang silya na inihanda sa tapat nilang tatlo. Umupo si Marco. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng bahagyang pag-aalala.
May problema po ba? Let's talk about the project. Simula ni Mang Ador. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Marco. Opo. Ang proyekto. Maayos po ang lahat. Inaasikaso ko na po yung malaking deal sa Italy. Or let's talk about your debts. Putol ni Sofia. Ang boses ay matalim. Natigilan si Marco. Ang kulay sa kanyang muka ay bahagyang nawala. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Sofia. Sa halip, lahat sila ay tumingin kay Elara. Huminga ng malalim si Elara. Kinuha ang isang remote control mula sa kanyang tabi at itinutok ito sa telebisyon. Or maybe, sabi ni Elara, ang boses niya ay malamig at malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Let's talk about what I found in your suitcase on our wedding day. Click! Ang itim na screen ay nagliwanag. Ang unang lumitaw ay isang high-resolution na litrato. Isang litrato ng sulat kamay na tala na nakita ni Elara sa loob ng maleta. Konting tiis na lang. Pagkatapos ng kasal, ayos na lahat. Parang nakakita ng multo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Saan mo nakuha yan? Papeke yan. Hindi pinansin ni Elara ang kanyang pagsisinungaling. Click. Lumitaw sa screen ang mga bank statement, ang mga pangalan ng kanyang mga ghost company, ang mga petsa at halaga ng bawat transaksyon. Naka-highlight sa pula ang mga pondong inilipat niya sa kanyang mga personal na account. Computer-generated lang yan. Gawa-gawa niyo lang yan para sirain ako. Sigaw ni Marco, nagsisimula ng magpanik. Click! Isang screen recording ang nagplay. Ang desktop ng kanyang computer sa opisina. Malinaw na ipinapakita ang pag-type niya ng mga email sa Italian supplier, ang paggawa niya ng mga pekeng invoice, at sa huli, ang pag-book niya ng one-way ticket papuntang Hong Kong. Paano? Bulong ni Marco. Ang kanyang pagtanggi ay napalitan ng purong takot. Gusto mong marinig ang paliwanag ng kasabwat mo? Tanong ni Elara. Bago pa man makasagot si Marco, pinindot niya ulit ang remote. Isang audio file ang nagplay. Isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Boses ni Carla. Umiiyak. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong idemanda. Oo, inamin ko na. May utang din ako sa kanila. Sinabi nila na kung matutulungan kong mapalapit si Marco kay Elara, babawasan nila ang utang ko. Inutusan nila akong gawin yon. Patawarin niyo ako, Elara. Patawad. Sa pagtunog ng boses ni Carla, gumuho ang lahat para kay Marco. Wala na siyang lusot. Bawat kasinungalingan, bawat plano, bawat sikreto, lahat ay nakalantad. Ang lalaking pumasok sa silid na yon na mayabang at puno ng kumpiyansa ay biglang nawala. Ang natira ay isang kaawa-awang estranghero. Dahan-dahan, bumagsak siya mula sa kanyang upuan at lumuhod sa sahig. Elara, mahal, patawarin mo ako, sabi niya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Nagkamali ako. Desperado lang ako. Para sa nanay ko. Parang awa mo na. Patawad. Pinanood ni Elara ang kanyang pag-iyak. Pinanood niya ang lalaking minahal niya na nagmamakaawa sa kanyang paanan. Ngunit wala siyang naramdamang awa. Wala siyang naramdamang kahit ano. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Tumayo siya. Lumakad siya papunta sa center table at kinuha ang isang makapal na folder na inihanda ng kanilang abogado. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marco at inilapag ito sa sahig sa harap niya. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at pagsusumamo, ngunit ang mga mata ni Elara ay malamig na parang yelo. Hindi namin kailangan ng patawad mo, Marco. Sabi niya, ang kailangan namin ay ang pirma mo. Ang folder ay bumagsak sa sahig sa harap ni Marco na may mahinang kalabog. Ngunit para sa kanya,
Ang tunog niyon ay kasing lakas ng pagbagsak ng isang bakal na rehas. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang unang pahina ay isang petition for annulment. Nakasaad doon ang psychological incapacity bilang dahilan, isang malinis at tahimik na paraan para putulin ang kanilang ugnayan ng walang pampublikong eskandalo. Ngunit ang mga sumunod na pahina ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isa itong legal na kasunduan, inihanda ng pinakamagaling na abogado sa bansa. Isang compromise agreement and debt repayment contract. Nakalista doon, bawat sentimo, ang lahat ng perang kanyang ninakaw, kasama na ang interes at ang danyo sa kumpanya. Ang kabuuang halaga ay nakapagpanginig sa kanyang buong katawan, 87,450,000 pesos. Nakasaad sa kontrata na bilang kapalit ng hindi pagsasampa ng kasong kriminal na estafa, pumapayag siyang bayaran ang buong halaga. Ngunit hindi sa paraang gusto niya, hindi siya pwedeng mag-declare ng bankruptcy. Ang kanyang sahod, mula sa kahit anong trabahong papasukan niya sa hinaharap, ay may automatikong kaltas na 70% na mapupunta sa isang account na hawak ng pamilya Rosales. Ito ay magpapatuloy hanggang sa mabayaran ang huling sentimo, kahit abutin pa ito ng habambuhay. Isang panghabambuhay na sentensya sa pagkakautang. Isang modernong anyo ng pagkaalipin. Hindi siya makukulong sa isang pisikal na selda, pero ang buong mundo ang magiging kulungan niya. Hindi na siya makakatakas. Hindi na siya makakapagsimulang muli. Ang anino ng kanyang kasalanan ay susundan siya saan man siya magpunta. Hindi, bulong niya. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Nagawa na namin, sagot ni Sofia. Ang boses ay matigas. Pirmahan mo o tatawag kami ng pulis ngayon din. Nasa labas na sila, naghihintay ng hudyat namin. Tumingin si Marco sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Walang awa sa mukha ni Mang Ador. Walang simpatiya sa mukha ni Sofia at kay Elara. Wala siyang makitang kahit anong emosyon. Isang blangkong pader, ang kanyang huling alas. Ang nanay ko, sabi niya, ang boses ay basag. Nagmamakaawa ako sa inyo. May sakit siya. Kailangan niya ng operasyon. Kung gagawin niyo to, mamamatay siya. Sa unang pagkakataon, sa buong gabing iyon, nakita niyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Elara. Isang bahagyang pagbabago, isang kislap ng isang bagay. Awa ba o galit, hindi niya masabi. Lumakad si Elara papalapit sa kanya. Lumuhod ito para maging magkapantay ang kanilang mga mata. Ang nanay mo, sabi ni Elara. Ang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay parang isang sampal. Naisip mo ba siya noong nagsusugal ka? Naisip mo ba siya noong gumagawa ka ng mga pekeng dokumento? Naisip mo ba siya noong pinaplano mong sirain ang pamilya ko? Hindi nakasagot si Marco. Ang nanay mo ay hindi kasama sa mga plano mo ng una pa lang. Pagpapatuloy ni Elara. Ginamit mo lang siyang dahilan. Isang panakipbutas sa kasakiman mo. Kaya huwag na huwag mo siyang gagamitin ngayon para kaawaan ka. Tumayo si Elara. Ang sandaling kahinaan, kung meron man, ay nawala na. Pumirma ka na, Marco, sabi niya. Tapusin na natin to. Kinuha ni Sofia ang isang pluma at inihagis ito sa sahig sa tabi ng mga dokumento. Alam ni Marco na wala na siyang pagpipilian. Kinuha niya ang pluma. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya mahawakan ito ng maayos. Sa bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya, pakiramdam niya ay isinusulat niya ang katapusan ng kanyang buhay. Pirma sa annulment, pirma sa kontrata ng pagbabayad utang. Pagkatapos niyang pumirma, tumayo si Mang Ador. May dalawang malalaking lalaking nakasuot ng barong ang pumasok mula sa pinto. Hindi sila pulis, mga security personnel ng pamilya. Ihatid niyo siya palabas, utos ni Mang Ador. Siguraduhin niyong wala siyang dadalhing
Kahit ano, maliban sa damit na suot niya. Hinawakan ng mga security si Marco sa magkabilang braso. Hindi na siya nanlaban. Wala nang lakas na natira sa kanya. Habang hinihila siya palabas, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Elara. Nakatayo, tahimik, pinapanood siyang maglaho mula sa buhay nito. Nang maisara na ang pinto at ang tanging natira sa sala ay silang tatlo, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. Tapos na. Ngunit habang nakatayo si Elara, sa gitna ng tagumpay ng kanyang plano, may isang imahe na hindi maalis sa kanyang isipan. Ang imahe ng isang inosenteng babae na nakahiga sa isang kama sa ospital, walang kamalay-malay sa kasalanan ng kanyang anak at sa parusang naghihintay dito. Nakuha na niya ang hustisya. Pero bakit pakiramdam niya? Hindi pa rin siya tapos? Isang linggo na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang bahay ay tahimik. Ang buhay ni Elara ay bumalik sa normal, ngunit isang bagong uri ng normal. Walang nang pagpapanggap, walang nang bigat sa kanyang dibdib tuwing umaga. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na hindi pa rin matahimik sa loob niya. Ang tagumpay ay nandoon, ngunit ang kapayapaan ay tila mailap pa rin. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng libro sa hardin, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa ospital. Inakala niyang follow-up lang ito sa huling check-up ng kanyang ama. Hello, is this Miss Elara Reyes, formerly Rosales? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Yes, this is she. Bakit po? Ma'am, ako po ang social worker mula sa St. Luke's Hospital. Nakita po namin ang pangalan at numero ninyo bilang primary emergency contact sa records ni Mr. Marco Reyes. Biglang nanigas si Elara. Anong tungkol sa kanya? Hindi po tungkol sa kanya, ma'am. Tungkol po ito sa nanay niya, si Mrs. Elena Reyes. Nasa kritikal na kondisyon po siya. Inatake po siya sa puso kaninang umaga. Sabi po ng mga doktor, kailangan na siyang maoperahan sa puso sa lalong madaling panahon. Kung hindi ay, hindi na tinapos ng social worker ang sasabihin. Hindi na rin kailangan. Sinusubukan po naming kontakin si Mr. Reyes, pero hindi po namin siya mahanap. At wala pong nakahandang pondo para sa operasyon. Naisip po namin, baka sakali. Sige po, salamat sa pag-inform. Mabilis na sagot ni Elara at ibinaba ang tawag. Napaupo siya sa isang upuan sa hardin, hawak-hawak ang cellphone. Ang mga kamay niya ay malamig. Bumalik sa isip niya ang mukha ni Marco, lumuluhod, nagmamakaawa para sa ina nito. Hustisya. Iyon ang sigaw ng isang parte ng kanyang isip. Nakuha na niya ang parusa niya. Hindi mo responsibilidad ang nanay niya. Sila ang gumawa ng gulo na ito. Naglakad-lakad siya sa kanyang silid. Pabalik-balik. Ang galit ay nagsimulang bumalik. Ang sakit. Ang alaala ng pagtataksil. Pero anong kasalanan ng nanay niya? Tanong naman ng kabilang parte ng kanyang puso. Isang babaeng walang alam na ang tanging kasalanan ay ang pagkakaroon ng isang anak na naligaw ng landas. Kung hahayaan niyang mamatay ang ina ni Marco, hindi ba't para na rin siyang pumatay? Hindi ba't ang galit na yon ang magiging tanikala na habang buhay mag-uugnay sa kanya kay Marco? Tumigil siya sa paglalakad at humarap sa salamin. Ang paghihiganti ay tapos na, ngunit ang paglaya ay hindi pa. At sa sandaling iyon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi para kay Marco, hindi dahil sa awa, kundi para sa sarili niya. Para sa huling pagputol sa kadenang nagdudugtong sa kanila. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho papuntang ospital. Hindi na siya nagabala pang magpalit ng damit. Dumiretso siya sa Billing and Finance Department. Magandang hapon po, sabi niya sa babaeng nasa counter. Gusto ko po sanang bayaran ang lahat ng gastusin para sa operasyon ni Mrs. Elena Reyes. Nagulat ang babae. Ma'am? Kayo po ba ang... Isa lang po ang pakiusap ko, putol ni Elara.
Nais kong manatiling anonymous. Sabihin niyo na lang po na isang foundation ang sumagot. Mabilis niyang inasikaso ang lahat gamit ang kanyang personal na account. Walang nakakaalam, walang nakakita. Bago umalis, dumaan siya sa ICU wing. Mula sa salamin ng pinto, nakita niya si Aling Elena, nakahiga, napapalibutan ng mga makina, isang babaeng estranghero na naging biktima rin ng sarili nitong anak. Tinalikuran na niya ito at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Kinabukasan, sa isang construction site sa Laguna, isang lalaki ang nagbubuhat ng mga sako ng semento sa ilalim ng tirik na araw. Pawis, alikabok. Ang dating makinis niyang mga kamay ay puno na ng kalyo. Ito si Marco. Nagsisimula sa kanyang panghabambuhay na sentensya. Samantala, sa mansyon ng mga Rosales, nakatayo si Elara sa balkonahe. Pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang hangin ng umaga ay malamig sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, gumaan ang kanyang paghinga. Ang bigat na hindi niya namalayang pasan-pasan pa rin niya ay biglang naglaho. Tapos na. Totoong tapos na. Ngumiti siya. Isang totoong nangiti. Isang nangiti ng kapayapaan at pag-asa. Handa na siyang harapin ang bagong umaga. Handa na siyang magsimula muli. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Hello? Isang boses mula sa nakaraan ang sumagot. Isang boses na puno ng takot at panginginig. Elara, si Carla ito. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon at paglaya ni Elara. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko ang bigat ng pagtataksil na dinanas ni Elara. At kasabay nito, ang unti-unting pagsiklab ng apoy ng kanyang determinasyon. Isang paglalakbay ito, hindi lamang ng paghahanap ng hustisya, kundi ng muling pagtuklas sa tunay na lakas na nagmumula pala sa kalooban. Sana po ay naiwan sa inyong mga puso ang mensahe na ang tunay na katarungan ay hindi laging matatagpuan sa pagkasira ng iba, kundi sa paghihilom ng sarili. Na ang pinakamalaking tagumpay ay ang kakayahang palayain ang sarili mula sa rehas ng galit at ang pagpili sa habag. Hindi para sa taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Muli, mula sa puso ng inyong manunulat, maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod nating kwento.